Luke chapter 22 verses 19 to 20. And they took bread, gave thanks and broke it, and gave it to them, saying, "This is my body given for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after the supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you." Magandang araw, ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang Eucharist or Lord's Supper. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Asa Locampo ay it is mandatory to church/gathering. Ang tawag dito, Eucharistia ay mandatory po o itinatag bilang isang mahalagang bahagi ng pagsama-sama nating mga mananampalataya sa loob po ng simbahan. Hindi po ito isang optional na seremonya, kundi ito po ay kautosang ginawa po o iniwan po mismo ng ating Panginoong Jesus Kristo bago siya lumisan o bago mangyari yung paghuli sa kanya. Ay nga po, nung before the day that he will be captured at tortured, ay nag-iwan po siya ng mahalaga na parang seremonya sa ating mga mananampalataya, which is we know now as a communion. And ito po ay hindi isang ceremony lang na pwede nating gawin na kung kailan natin parang feeling lang natin na kailangan natin gawin, like kung kailan natin gustong gawin. Pero yung communion po, ito po ay isang mandatory o ito po ay kailangan o obligasyon natin mga mananampalataya mismo bilang isang alagad ng ating Panginoong Kristo. Ito po ay dapat gawin nating mga alagad ng paulit-ulit tuwing tayo po ay nagkakatipon-tipon. Sa konteksto po ng simbahan, yung pagdiriwang po ng Eucharistia ay isang sentrong gawain sa pananampalataya sapagkat ito po ay isang direktang pagsunod sa utos ng ating Panginoong Kristo, kasi nga po, di ba, ito po ay mandatory. So by obeying it, ito po ay pagsunod na rin sa ating Panginoong Kristo. Kaya naman yung mga Kristiyano pong pagtitipon-tipon ay hindi ganap kung walang paggunita ng communion o kanyang sakripisyo sa pamagitan po ng banal na hapunan. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Asa Locampo ay it is revisiting the cross of Christ until He comes. Sa tuwing isinasagawa po ng sambahan o yung nating mga mananampalataya, yung communion o yung banal na hapunan, inaalala po nito hindi lang po yung actual na tagpo ng huling hapunan ng ating Panginoong Kristo at ng mga disipulo, kundi higit po sa lahat yung sakripisyo po ng ating Panginoong Kristo doon sa cross ng Kalbaryo. Yung pag-inom po sa kopa o yung wine ay paalala po sa dugo ng ating Panginoong Kristo na nabuhos para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sa ganitong paraan po, yung Eucharistia ay isang buhay na alaala ng kanyang pag-ibig at sakripisyo na nagtubos sa ating mga makasalanan. Ganyan din, ito po ay isang parang pananaw, isang pagtanaw sa hinaharap na parang pag-appreciate dun sa pagsalba o pagbigay o pagregalo sa atin ng ating Panginoon Diyos sa kanyang grace, sa kanyang love, sa kanyang eternal life through salvation. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Asa Locampo ay it helps believers experience the real spiritual presence of Christ. Bagamat hindi po literal na katawan at dugo ng ating Panginoon Kristo yung tinapay at alak, kasi nga po sinabi rin na ito yung wine, ito yung kopa ang aking dugo at yung tinapay ang aking naman. Hindi po yun yung literal na katawan at dugo ng ating Panginoon Kristo. Sa spiritual po na parang term ay naroon po yung kanyang presensya sa gitna po ng mga nagtitipon sa pamagitan po ng pananampalataya. Yung mga sumasampalataya po sa ating Panginoon Kristo ay muling tinatanggap ang ating Panginoon Kristo sa ating mga puso o sa kanilang mga puso. Isang presensya po na nagbibigay ng lakas, kapatawaran at pagkakaisa. Yung pagdalo po ng banal na hapunan o communion ay hindi lamang simbolo, kundi ito po ay isang
aktibong pakikibahagi sa biyaya ng ating Panginoong Kristo na patuloy na gumagawa sa buhay nating mga nananalig, nananampalataya at mga patuloy na sumasamba sa Kanya. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.